Dr. Ellie, meron kaming mga katanungan. Maaari mo bang sabihin sa amin ang sanhi ng mga sakit sa buto at kasukasuan? Maraming salamat sa iyong katanungan, Andrea. Sa kasalukuyan, maraming tao ang nakaranas ng sakit at discomfort na dulot ng osteoarthritis. Anumang sintomas ng pananakit ng kasukasuan ay maaari ding maging babala na ang ilang sakit sa buto ay nagbabanta sa iyong kalusugan. Maraming sanhi ng mga sakit sa buto at kasukasuan katulad ng edad, timbang, genetika, kakulangan ng pisikal na aktibidad, panahon, impeksyon, kakulangan sa vitamina D, pagkalito sa immune system, paninigarilyo, pagtatrabaho, pag-aaral ng may maling postura, mabigat na paggawa, maling sports, pagsunot ng matataas na takong, calcium phosphate deposition, urate accumulation sa joint injury, environmental pollution, at marami pang iba. Kasama sa mga karaniwang sintomas ng pananakit ng kasukasuan, pamamaga, pakiramdam ng paninigas sa leeg, at limitadong paggalaw. Ang problemang ito ay hindi lamang nakakaapekto sa kalusugan at kalidad ng pamumuhay ng mga pasyente, ngunit lumilikha din ng makabuluhang epekto sa ekonomiya at panlipunan. Thank you for sharing, Dr. Ellie. At base sa iyong mga kasagutan, ang sakit na ito ay pwedeng dumapo sa kahit kanino man, anuman ang edad at kasarian. Tama ka dyan, Andrea. Okay. Ang hindi ko lang maintindihan ay paano ito dumapo sa ating ex-patient. Paano nga ba niyo ito nakuha, Miss Maria? Meron akong osteoarthritis. Nagpunta ako sa doktor at sinabi niya na ang osteoarthritis ay hindi agad na nagbabanta sa buhay. Ngunit sa katagalan, kung hindi ginagamot, ang sakit ay maaaring maging komplikado at seryosong pababain ang kalidad ng buhay. Pati na rin ang posibleng maging sanhi ng permanenteng kapansanan. Nang matuklasan ko ito, mga 5 years na ang nakalipas, nagsimula akong magkaroon ng patuloy na pananakit ng kasukasuan. Hindi lamang masakit, namamaga ang tuhod, kundi pati na rin ang pananakit at pamamaga sa ibang mga kasukasuan ng katawan. Ang aking kasukasuan ay madalas na namamaga, mainit, namumula, at lubhang hindi komportable sa paggalaw. Kung minsan ay hindi ako makalakad. Mayroon din mga tuyong kasukasuan, paninigas na makikita sa madaling araw at tumatagal ng ilang oras. Minsan, sa sobrang sakit, nilalagnat ako at pagod na pagod. Sa panahon na napakapayat at maputla ang aking pagsusuri sa timbang, ay labis na nakakagulat. Nawalan ako ng 5 kilos sa loob ng isang buwan. I see. So, tiyak nahihirapan ka nung mga panahon na iyon, Miss Maria. So, ito, nararanasan to ng ating mga pasyente sa anumang sa anumang edad at kasarian. Ngayon, Dr. Ellie, sa tingin mo ba, ang sakit sa buto at kasukasuan isang mahirap na problema para sa pasyente at doktor na mahirap malampasan? Ang mga sakit sa buto at kasukasuan ay nagdudulot ng pananakit sa pasyente. Nililimitahan ng paggalaw, nagdudulot ng maraming kahirapan at abala sa pang-araw-araw na buhay. Nakakaapekto sa psikolohikal, emosyonal, nagpapadama na walang magawa, kalabisan at desperado.